Magandang araw. Para sa araw na ito, ang ating babasahin talata sa ating personal devotion ay hango mula sa Ezekiel chapter 43, verse 12. Allow me to read. This is the law of the house. Its entire area on the top of the mountain, all around shall be most holy. Behold, this is the law of the house. May the Lord bless the reading of His word. Kung ating mapapansin sa talatang ito ay ang sentro o ang tema ay patungkol sa kabanalan ng Diyos, the holiness of God. Kapansin-pansin na sa isang talatang ito ay pangalawang beses na ulit yung sinasabi nga na law of the house. Sa simula, law of the house, sa panghuli, inulit niya, sabi niya, behold, this is the law of the house. Ibig sabihin po nun, sa tahanan ng ating Panginoon, iisa lamang ang kanyang pinakasentro, pinakabuod. At ito ay patungkol sa kabanalan ng Diyos. The basic law of God's temple was holiness. In all He does, God is holy, perfect, and blameless. Wala siyang bahid ng anumang kasamaan, wala siyang bahid ng anumang kasalanan. Sa Leviticus chapter 19 verse 1, ito ang nasasaad. Speak to all the congregation of the sons of Israel and say to them, you shall be holy, for I, the Lord, your God, is holy. So, ina-emphasize po yung kabanalan ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 1, verses 15 to 16, ito naman ang nasasaad. But be like the Holy One who called you. Be holy yourselves also in all your behavior. Verse 16, because it is written, you shall be holy, for I am holy. So ako ay banal, sabi ng Panginoon. Kayo ay maging banal sapagkat ako ay banal. Now, the question is, how do we become holy? Paano ba tayo naging banal? Kung titingnan po natin ang ating kalikasan simula nung nagkasala si Adan at si Eva doon sa Garden of Eden, ay nagkaroon na tayo ng bahid ng kasalanan. Romans 3:23, ang sabi po, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ng tao, lahat ng nasa sanlibutan ay nagkasala. Malinaw po yun, no? And then, ang sumunod po roon, Romans 6:23, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero hindi po nagtatapos doon ang kwento. Sapagkat sabi po dito, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus. Ibig sabihin po noon, ito yung tao na hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at dahil sa kasalanan, sabi nga ng Panginoon, ito yung kanyang kabanalan, ito yung holiness ng Panginoon, ito yung kasalanan ng tao, nagkaroon na ng malaking gap. Nagkaroon na ng malaking puwang. Sino po ang makapagbabalik sa atin sa Kanya? Sino po makapagre-reconcile sa atin sa Kanya? Pwede ba yung ating mabuting gawain? Pwede ba yung ating pagsisimba araw-araw? Pwede ba yung ating pagtulong sa mga mahihirap? Pagbigay ng panahon doon sa mga nangangailangan? Mga kapatid, kahit anong gawin po natin, ang linaw-linaw po ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, hindi po tayo makakalapit sa Kanya. Kaya nga po, nagkaroon po ng malaking gap. At sino po makapagpupuno ng gap? Walang iba kung hindi si Jesus. Paano po nangyari po yon? Si Jesus ay pinadala ng ating Panginoong Diyos upang maging kabayaran ng ating kasalanan. Kaya pinanganak sa lupa. Pagkatapos po noon, nabuhay po siya, naglingkod po siya, nagbahagi po ng salita ng Diyos. Subalit, ano ang ginawa ng tao? Siya po ay pinatay. Siya po ay pinako sa krus. Pero ayon po sa salita ng Panginoon, nung si Jesus ay nabuhay, namatay, at muling nabuhay, dito na po nagkaroon ng kabayaran ng ating kasalanan. Okay? So andito na po yon. Ito na po si Jesus. Siya na po yung ating tulay. Siya na po yung naging bridge natin mula sa makasalan ng kalikasan ng tao at yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya lang po, malinaw po sa nabasa nating talata kanina, free gift. Ito po ay libre po na kaloob. So wala pong kaloob, wala pong regalo na mangyayari kung walang tatanggap ng anumang regalo. Tama po ba? So this is a gift from God. Kanya lang po, kaya nga sinabi po ng Biblia, free gift kasi hindi po natin kayang pantayan po yung ginawa ni Jesus. Hindi po natin kayang pantayan sa pamamagitan ng gawa ng tao yung ginawa ng Panginoon upang tayo ma-reconcile, upang tayo manbalik sa presensya ng ating Panginoon.
Kaya napakaganda po. Nabanggit natin kanina, free gift. Now, yung gift na yan, matatanggap lang natin, matatanggap lang natin yung kaloob na yan, matatanggap lang natin yung kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng isang bagay. Sabi po sa Romans 10 verse 9, sabi po, makinig kayo na maigi, sabi po, that if you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, then you will be saved. Ayun na po. So ang linaw-linaw po ng sinabi ng Panginoon, nagbigay po siya, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayong maligtas sa tiyak na kamatayan, at ito is pamamagitan ng ating Panginoon Hesus na namatay, muli na buhay, at ngayon nandun na siya sa kalangitan, at ang kanyang buhay na inialay niya ay naging daan upang tayo maligtas. Subalit kapatid, kaibigan, ang ating Diyos ay Diyos ng katuwiran at ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Subalit kinakailangan po tanggapin po natin na maluwag sa ating puso ang kanyang kaloob na kaligtasan. Sabi po kanina, if you confess with your mouth, paano po yun? Bibigkasin natin na si Jesus ay ang ating Panginoon. Si Jesus ipinadala ng Diyos na Ama upang tayo maligtas sa tiyak na kamatayan. At ang papahayag po na iyon, kailangan po may kasama pong paniniwala sa ating puso. We have to believe in our heart that God raised Him from the dead. Ayun po. So yun po yung ating pong dapat nating pakatandaan. Confession, believing in our heart. Kaya nga po kapatid, kung ikaw man ay hindi pa po nakakakilala sa Panginoon Hesus, or kung nakilala mo man siya pero ito lang ay nasa isipan mo lamang, ang mahalaga po ay kailangan dalhin mo siya sa iyong puso. At ang gagawin mo sa iyong puso, bubuksan mo yung puso mo na yaan at hayaan mo na si Jesus ay pumasok sa puso natin, at upang sa gayon ay siya manahan sa atin, at maliban na lamang na tayo kanyang pinatawad, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo ay magkaroon ng buhay na may kapayapaan. Tayo magkaroon ng buhay na may katiyakan na tunay nga walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Ano man ang mangyari, not even Satan, not even death could take us away from the love of God. Ngayon po, balik po tayo doon sa pagtanggap. Samahan niyo po ako sa isang panalangin ito, at akuin mo ng panalangin ito ay panalangin mo sa Panginoon. Ito ay panalangin ng pagtanggap sa Panginoon sa ating buhay bilang ating Panginoon at manliligtas. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kapahayagan ng iyong dakilang pag-ibig. Panginoong Hesus, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at manliligtas. Mula sa araw na ito, ikaw na po ang aking pong susundin, ikaw na po ang aking paniniwalaan. Ito ay aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili tayong nananalangin. Dakilang Panginoon, maraming salamat po sa lahat po ng nakinig at tumanggap sa iyong bugtong na anak na si Jesus bilang kanilang personal na Panginoon at Manliligtas. Panginoon, kilala niyo po sila, alam niyo po ang kanilang mga pinagdaraanan, alam niyo po ang kanilang mga problemang maaaring kinasasadlakan. Subalit Panginoon, ikaw po ang dakilang Diyos na handa pong magbigay po ng kapayapaan, handa pong magbigay po ng kasaganaan sa bawat isa na lumakad ayon po sa inyong kalooban. Maraming maraming salamat po. Panginoon, for the rest of us na lumalakad na po ayon po sa inyong kalooban, na lumakad na po ayon po sa iyong salita. Dinadalangin po namin, Panginoon, palaguin mo pa ang buhay pananampalataya ng bawat isa amang banal. Hayaan niyo po, Panginoon Ama, na sa anumang mga pagsubok sa buhay, patuloy lamang po kayong kumilos, palaguin po ang buhay pananampalataya, pagtibayan po, Panginoon Ama, ang aming pong kaugnayan sa inyo sa pamamagitan po na iyong salita, sa pamamagitan po na pang-araw-araw na debosyon at pagsasaliksik ng iyong mukha. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa. Kayo po, Panginoon, amang banal, ang patuloy na mag-ingat. Kasangkapanin mo po kami upang sa gayon ay patuloy namin maipahayag ang iyong dakilang ibig sa lahat po ng sanlibutan. Maraming maraming salamat po. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.
at amen.